Magandang hapon ulit sa inyo. May papasukan na ba kayong extracurricular activity ngayong bakasyon? Alam niyo ba kung para saan ang mga ito? Bukod sa mahasa tayo sa ating mga kakayahan, alam niyo ba na may magandang kontribusyon din ito sa atin habang tayo ay lumalaki? Tara kids, samahan niyo akong alamin ang tungkol dito. Magandang hapon po, Doc Camille. Magandang hapon naman, Bensit. Ano po ang halimbawa ng summer classes? Simple summer classes from arts and crafts. Painting, sculpting, gumagamit talaga ng mga putik. Merong iba naman from baking. Hindi kaya ng baking kahit yung simple na cooking classes. Tapos sports, lahat from yung self-defense, from yung mga sports activity, ball games. Nakikita nyo lahat ng klase ng fun run. 3K, 5K, pag mga bata baka kaya na mag 10 or 15K. Tapos nag-e-excel doon sa pagtatakbo. Simple ganon, magkaroon lang ng rubber shoes, pwede nang tumakbo. Meron yung tama at proper na coaching from kung sino man yung magte-train na ganon. Ang dami-daming summer classes. Dancing, ang dami rin. Singing, voice lessons, music classes. Ngayon yung mga math skills, yung sobrang takot sa math na ayaw magbilang, merong mga classes na nag-enhance ng math program, English program, yung mga ganong bagay. Sana makita nila yung kagandahan nito kasi maa-appreciate nyo na hindi na kayo matatakot sa mga ganyang subject. Ano po ang may tutulong nito sa aming mga bata, mentally at physically? Yung tinatawag natin na summer classes na yan, kaya siya nabuo. Hindi lang yun yung para tulungan ng isang bata na yung mental capacity mo ay mag-i-improve at saka yung physical strength. Ibig sabihin nito, nai-improve ang bata holistically, yung kabuuan. Kasi bakit? Physically, nandun ang endurance, nandun yung strength, nandun yung opportunity na makikita mo yung batang ito, meron palang ganun na skills at talagang kailangang improvein. Tapos meron naman ibang bata dahil nag-e-excel, pwede palang sumali sa mga ganitong klaseng mga competitions. At the same time, psychologically affected yung bata kasi it is one way na makikita yung social skills, yung marunong makasalamuha sa ibang bata, pamamaraan para magkaroon ng mabuting kaibigan. Kasi sa sobrang dami ng mga bata dyan, you will be able to choose and select sino ba yung mabuting tao rito at pwedeng maging kaibigan. At the same time, it's also a way na ang mga magulang nyo at ang ibang mga magulang ay magkakaroon din ng bonding moments. Hindi naman nagkokompara, pero magkakaroon sila ng perspective na, paano mo ba natulungan yung anak mo? May matututunan din ang mga magulang nyo. So, ang daming enhancement, hindi lang sa iyo, kung hindi sa mga magulang mo, physically, emotionally, psychologically, spiritually, mentally. So, lahat siya. Ang mga ganitong gawain ay makatutulong sa atin para ma-develop ang ating mga talento at abilidad. Sa ganito rin paraan ay may lalayo tayo sa mga masasamang gawain. At nakakatulong din ito para makatupad tayo sa utos. Gaya ng sinasabi sa unang Tesalonica 5:21 hanggang 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Next week, kung loloobin ng Diyos, aalamin natin ang iba't ibang mga paraan kung papaano magiging makabuluhan ang ating bakasyon. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!